Hello guys! Ayun na nga, tayo nag-i-impake na. Ready for our pag-uwi, pagbakasyon sa Pilipinas. 1 week more to go. Ayun na. Problema na ako dito guys. Grabe, akala ko kasi, ito kasing mga to, hindi talaga ako pala bili ng mga kung ano-anong pasalubong. Itong mga to minsan nakikita ko lang kapag ako ay naglalakad. Uy, sale! Mas mura siya. Lagi akong tumitingin ng mga mura kung saan may mura. Tapos, nitong malapit na ako umuwi, ayun, saka ako nagbili. Tinitignan ko yung mga shop. Kasi ko, mas mura dito. Oh, di binibili ko ngayon. Pero konti lang naman yan. Tapos, yung mga damit, hindi rin ako nagbili ng pasalubong ng mga damit, guys. Yan ay mga bigay lang ni amo sa akin. Tapos, inipon ko yung mga damit ng alaga ko ba. Inipon lang ng inipon, yung mga tuwalya. Mahilig kasi sila magpalit ng mga kagamitan nila. Tapos sapatos, tsinelas. Ayun lang, konti lang. Colgate nga lang yung binili ko na marami, 4 na piraso. Tapos sabi ko, ay okay na to. Konti lang naman. Hindi ko akalain na, ayun nga, 20 kilos lang yung allowed na binigay ni amo sa, yung nasa ticket, 20 kilos lang yung allowed sa akin na baggage. Tapos, tinimbang ko naman talaga to, ay aba, lumagpas tayo. Grabe, ang laki ng lagpas natin. So, binawasan ko yan. Nakadalawang ulit ako guys. Grabe, nakadalawang ulit na ako ng pag-i-impake. Inalis ko yung ibang damit ko. Hindi ko na inilagay. Kasi nga wala talaga akong damit sa Pinas. So, nagdala talaga ako ng damit ko na pang summer. Dinala ko yung iba. So, inalis ko ulit yun. Tapos, ito na lang. Yung mga dadaling ko. May mga bag din kasi guys na binigay si amo. So, dadaling ko rin para pwedeng magamit sa Pilipinas. Ayun. Pagtimbang ko, Diyos ko po, 25 kilos. Ganyan ako magtimbang. Tinitimbang ko muna yung sarili ko, tapos kakargahin ko yung maleta. Aba, 20 kilos lang ang allowed sa'yo, Day. Anong nangyari? Stress ako ngayon, guys. Nag-i-impake ako ng aking bagahe. 20 kilos lang yung kinuha ni amo. Hindi ko akalain, nung nagtimbang ako na una, tinanggal ko na tong mga to. Kasi yung una, 25 kilos. 5 kilo yung sobra. Tapos ngayon, tinanggal ko na, 'di ba? Andito na yung iba. Tapos tinapon ko na rin yung iba na ayoko nang dalhin para lang mabawasan yung timbang. Alam niyo kung ilan? 22 kilos. 2 kilo pa, guys. Ang sobra. Ano pa bang aalisin ko dito sa bag na to? Diyos ko po. Sa malahita pa lang kasi mabigat na eh. Paano kaya to? Nakakapanghinay. Puro damit lang naman yan, tsaka tuwalya. Wala nga dyan. Wala pa nga akong biniling mga ano dyan eh. Yung mga sabon-sabon, shampoo, kasi mabibigat yun. Kunting chocolate lang yun. Tapos mga damit-damit na bigay ni amo sa mga bata, ay kay Ella. Hindi na kasya. Paano ba to? 20 kilos lang yung bigay ni amo. Putek na yan. Itong mga damit ko, hindi ko alam kung saan ko paglalalagay. Ay, Diyos ko. Tapos meron pa. Ayun pa, nandun sa loob. Tapos meron pa. Bibili pa sana ako ng pasalubong. Yung konting chocolate at biscuit ba. Kaso hindi na kasya, guys. Paano ba? Hindi na kasya. Bakit 20 kilos lang? Ang bigat naman. Paano ba to? Kain tayo. Choice sobrang dami pala nitong benefit, guys. Dati talagang naiinis ako kasi araw-araw, tapos lagi yan meron sa grocery, every week, halos every other day, meron tayong choice Yung pala kasi, ang ganda pala nito, guys. Sobrang daming benefit pala nito. Ang choice is tinatawag na Chinese broccoli ba sa English? I'm not sure ha. Basta choice ang tawag dyan sa Chinese. Tapos, kahit sa English pala, pag sinerge mo yung choice yun din yung lalabas. And, ang dami niya palang benefits, guys. Meron siyang calcium, so maganda sa ating buto. Tapos, meron din siyang iron, maganda sa ating dugo. Tapos, vitamin A, vitamin C, and antioxidant siya. Tapos, marami siyang fiber, maganda sa ating colon. O, diba, halos, kung kumakain ka araw-araw nito ng ganyan, na isang cup, or isang serving, halos everyday complete mo na rin yung vitamins, 'di ba? Kasi ang ganda niya sa katawan pala. Kaya ngayon inuubos ko na talaga kapag ganyan ang ulam. Noon kasi tinatapon ko. Parang ako'y nasusuka sa mahaba kasi yan, guys. Parang ganun. Pero depende rin naman sa luto. May masarap din naman. Kaya ngayon talaga kinakain ko siya. kung gaano karami bigay sa akin, kainin ko yan lahat dahil ganun nga maganda yung benefits. Yan, kain muna tayo. Tapos, nagluto ako ng giniling na may patatas tsaka yung bang tawag dito, mais. Ayan, favorite na ilaga ko. Ayan yung ulam namin kaninang tanghali.
may tira. So, yun na yung kinain ko ngayong dinner. Wala kasi sila. Ako lang dito mag-isa. Tayo lang mag-isa dito sa bahay. Ang dilim yata. Ano so, tayo lang mag-isa. Umalis, day off kasi ngayon ng lalaki. So, pinasyal niya yung bata. So, maganda at hindi na ako sinama. Nung nakaraan kasi sinama ako. Hindi ako makadut-dut. Pero maganda rin na hindi nila ako sinama. Kasi nga, tayo nag-prepare nung maleta. Na-stress nga ako ng very light. Ano bang magandang gawin? Babawasan ko yun kasi sobra ng 2 kilo. Patay ako. Saan ko ilalagay? Hand carry. Wala naman. Nag-alis na ako ng ilang piraso na yung naalis ko. Na damit. Tapos yung mga chocolate, tinanggal ko na yung mga packaging. Konti lang naman yung chocolate. Tinanggal ko na yung mga nila, package. Tapos, binawasan ko na yung mga damit. Yung iba kasi doon, mabibigay talaga yung mga tuwalya. Tapos may dala ako na yung parang mug na mabigat din yun. Tapos yung toothpaste ko, 4 na piraso, di ba? Paano pa kung bumili ako ng lotion, ng sabon. Gusto ko nga bumili ng mga pabango para pang bigay ko sa mga kapatid ko. Ay, naku, wala na. Hindi na kasya. Kulang talaga. 20 kilos lang kasi. Hindi ko akalain na 20 kilos na yun. Yung dala ko. Kainis. Mga bigay lang yun ni Amo. Damit lang ni Ella. Puro damit ni Ella. Konting chocolate. Konting damit ko. Tapos may sapatos pala. Kaya pala may sapatos na isa. Nakakainis guys. Na-stress ako. Bago ako umalis. Bago. Next week siguro pagtas itong day off ko ng, kasi na lang 8 days na lang. Tingnan ko ulit kung ano pa yung pwede kong mailipat sa sa hand carry. Para mabawasan. Hindi ko alam na ganyan. Ko po, bakit hindi mo lang ginawang 30 kilos ng amo ko Kainis. Kain muna ako mamaya ulit ang daldalan. Oo, ito nga pala. Kahit punong-puno na yung maleta ko, nagbili ako nitong. Masarap kaya to. Gusto ko ipatikim kay Ella po. Masarap to. Tapos magkakape ka. And also, this one. Ito yung, anong tawag dito? Dito sa Hong Kong. Ang sarap nito guys. Kasi yung amo ko, may nagregalo sa kanila. Sabi niya, ito daw ay, tawag dito, famous dito sa Hong Kong. So, bumili ako. Medyo pricey lang siya guys. Nasa 1,000 plus sa pesos. Dito naman ay $149. Naka-sale na yung kasi yung dati 169. So, 149 ngayon. Bumili ako ng isa. Gusto ko sana dalawa nga Kaso nga lang, alam niyo naman yung maleta natin, hindi nakasya. Ewan ko ba, nakakainis. Saan ko to ipagdalalagay? Baka hindi to pwede sa hand carry kasi may siya yung stainless na box sa loob. So, baka hindi pwede. Ito, pwede ko tong i-hand carry. Ito, lalagay natin sa loob. Ayan may lata siya. Hindi siya pwede. Nakalata. Naka-tape ba to? Oo, naka-tape. Ayan, baka hindi to pwede sa hand carry, guys. Ay, excited na. 1 week na lang, guys. 1 week to go. May mga among ganito, pabibiling ka ng karne tapos ayaw nilang ipaghiling doon sa market. Ikaw mismo mano-mano ang magpipino, mimins mo yung pork. Pero sa bagay guys, mas safe nga naman kasi hindi mo alam kung kailan panalinis yung gilingan nila doon. Follow for more tips. Guys, magkano ba dapat ang ipinapadala sa ating mga asawa sa Pilipinas? Meron kasing tanong itong si Kabayan. Sabi niya, yung asawa niya daw ang gusto 30,000 yung ipapadala sa kanya. 2 months pa lang dito si Kabayan sa Hong Kong at nakapagbayad na sila ng mga utang. Ngayon, ang sabi ng asawa, siya na daw ang mag-iipon kaya 30,000 daw yung ipapadala dapat ng asawa. Iisa po yung anak at elementary pa lang. Agree ba kayo dito? Nako, nangangamoy ewan. Para sa akin guys, ang ipinapadala ko sa Pilipinas is allowance ng 3 kids ko. Tapos mga pambayad ng bills, bali 25,000 pesos. So kung gusto mo na ipadala yan lahat 30k sa asawa mo, siguraduhin mo na mapagkakatiwalaan at maiipon talaga yung pera. Kasi malamang kasi maraming nangyayaring ganito na nawawaldas at hindi naman talaga naiipon. Pag uwi mo, nga ka. So kung wala kang tiwala sa asawa mo, ikaw na lang yung mag-ipon abroad, 'di ba? Mas okay. Hawak mo yung pera mo dito sa abroad, at least sigurado ka na naiipon talaga. Mahirap kasi na umasa tayo. Baka mamaya iyak pag uwi. Papasyal ko sana yung mga anak ko sa Maynila. Magpapasundo sana ako sa airport. Tapos diretso kami ng Ocean Park.
So, ang nangyari guys, kinompute ko lahat, yung hotel, yung pagkain, yung pamasahe nila galing Bicol, tapos yung entrance pa sa Ocean Park, hindi pala kaya ng budget. Kaya sabi ko, wag na kayong sumundo, manahimik na lang kayo dyan sa Bicol, pag uwi ko dyan na lang tayo mamamasyal. Hirap kapag bitin yung budget mo, lalo na kapag lagi ka naman din nagpapadala monthly talaga, hindi ka naman talaga makakaipon ng pangpasyal. Tapos may biglaan pang gastos, kaya nagamit naman yung pera na naipon na panggala sana namin sa Maynila kasi hindi pa nakakapunta dun yung mga anak ko. Mga kabayan, nagpapasundo rin ba kayo sa inyong mga pamilya sa Maynila, sa airport? Ang layo kasi namin, Bicol pa kami.